guys, what's up? My name is Shadowin and today alika pag-usapan nga natin itong part 2. Actually, part 2 na to, no? Karugtong lang to nung napakahaba nating video. Pero I don't think na mahaba pa ito. So, dito sa part na to, guys, okay, binigyan ng real talk ni Katun Ying si Raffy Tulfo, no? Si Idol. So, baka sabihin na naman ni Raffy Tulfo, no, ni Idol, na fake news to, paninira or what. So, dito, nagsistate lang ng facts si Katun Ying. I don't know how many of you will gonna agree to this, but everything, if not everything, almost ng mga sinabi rito ni Katun Ying, alam naman na natin. Okay? Ika, panoorin at pakinggan natin si Katun Ying. PFC Kanlas ba? Hindi, Kanlog yata. Kanlog. Ito, Alexis Lim. Katun Ying, any comments about sa pag-affirm ng SC sa decision ng COMELEC? That is not unexpected, Alexis. Alam niyo po ba ang decision ng COMELEC? Ang sabi po ng COMELEC, wala na silang jurisdiction. Kailan sila nawala ng jurisdiction? Nung pong nanalo na si Senator Raffy Tulfo. Tama din naman sa isang banda yon. Nung nanalo na si Senator Raffy Tulfo, nawala na ng jurisdiction ng COMELEC. So ano po ang desisyon ng Supreme Court? In-affirm po ang desisyon ng COMELEC. Ano sabi ng Supreme Court? Tama ang COMELEC. Anong tama? Tama ba na walang kaso si Tulfo? Tama ba na walang merit yung kaso laban kay Senator Raffy Tulfo? Hindi. Ang sinabi ng Supreme Court, tama, wala ng jurisdiction ang COMELEC sa kaso laban kay Senator Raffy Tulfo, yung disqualification. Ergo, ang may jurisdiction po sa kaso laban kay Tulfo ay ang Senate Electoral Tribunal. So doon natin malalaman kung ano decision ng Senate Electoral Tribunal. But I don't really expect too much from the Senate Electoral Tribunal. Pero bigyan natin sila ng chance kung ano man ang gusto nilang maging gawin. Pero ang dapat sana magdesisyon ang Senate Electoral Tribunal on the merits, not on the lack of jurisdiction. Opo, dapat magdesisyon ang Senate Electoral Tribunal on the merits. Ang issue naman dun tama bang siya maging kandidato? Tama ba siyang maging kandidato kung siya ay may final conviction sa libel case niya? Ang tanong natin mga kababayan, kaya bang tutulan ni Senator Raffy Tulfo na siya ay may conviction with finality ng Korte Suprema? Bye-bye. Hindi niya kayang tutulan yun. Paano niya tututulan yun? May desisyon nga ang Supreme Court doon. At naboljak pa nga siya nung ponente nung desisyon nun, nung kanyang final conviction. Ang tanong doon, yung bang kanyang conviction sa libel involves moral turpitude. Ngayon, yun ang dapat desisyonan ng Senate Electoral Tribunal. Dapat magdesisyon sila sa merit, hindi yung, hindi, walang jurisdiction. Technicality yung para sa akin Yes. Nag-agree naman tayo dyan kay Katun Ying. Okay? Actually, pwede nyo yung masilip, no, doon sa mga interested parties. Yan. Pwede po kayong pumunta rito. Like, halimbawa, say for example dito. Sa co-warranto, okay, alam naman natin na may naka-file na co-warranto kay Raffy Tulfo. So, ayon dito, Rule 21 co-warranto, petition co-warranto, any voter contesting the election of any regional, provincial, or city official on the ground of ineligibility or disloyalty to the Republic of the Philippines may file a petition for co-warranto with the Electoral Context Adjudication Department. So, isa dyan yung SET, RET, PET, no? Yung mga ganyan na yan. Ayan. So, ruling, hearing, subpoena, pre-trial. Ito po ay about sa ano ba itong nadampot ko? Senate Electoral Tribunal, COMELEC Rules and Procedures. So, ito po yan. Lahat po na nangyari diyan sa tandaan nyo, magkaiba po yung disqualification case, magkaiba po yung cancellation of the COC, kakaiba po lahat yan.
Kung maaalala nyo doon po sa mga sumabaybay sa ikinaso, no, laban kay PBBM ng panahon ng eleksyon. Andyan yung may kaso siya sa or petition for disqualification. Meron din po siya mga petition sa cancellation ng COC. Marami po ang nag-file niyan. Yon, ang bilis ng takbo nun. Even doon sa disqualification case niya, okay, pinanood po natin yan. Sobrang, nagkaroon po ng naalala niyo, nagsisigaw si Commissioner Ruben Aguanzon at that time, sinasabi niya na gusto niya ma-disqualify si PBBM. Ako personally, nalungkot ako doon. Nawalan ako ng pag-asa kung sakaling mangyari yon. Okay? Yung kaso ni PBBM, ang bilis tumatakbo, ang bilis tumakbo. Pero dito kay Raffy Tulfo, take note, ang pagkakaalam ko, you can correct me on this one, pero ang pagkakaalam ko, mas nauna pa ngang nag-file itong si Ma'am Julie Licop ng disqualification, ng petition to disqualify, no, disqualification case against kay Raffy Tulfo at that time. Over dun sa mga nag-file ng disqualification case kay PBBM. And yet, mas naunang natapos. No? Mas unang nagkaroon ng reso itong si PBBM. Hindi ko alam kung binagala ng COMELEC o minadali lang nila yung kay PBBM. Lumabas din yung reso nung kay PBBM. Almost yung time na siya na ay naproklama. Saan ba pwedeng i-appeal yan? Pwede nilang i-appeal yan sa Supreme Court. Ganyan na ganyan yung nangyari. Prescriptive period. No? Kaya na-dismiss because of jurisdiction. Mabagal ba ang COMELEC? Mabagal ba ang COMELEC o binagala ng COMELEC? COMELEC lang guys ang makakaalam niyan. Okay, COMELEC lang makakaalam niyan. We don't know kung gaano kalaki. Imagine niyo, it was a national election. So imagine niyo kung gaano karami yung trabaho nila at that time. They work day and night. Okay, they work day and night. Kapon nga kasama ko mabuti kong kaibigan, no. We were talking about election. Nakwento nila yung experience nila that they were assigned as a paralegal during the 2022 election. And I was a monitor under Lente at that time. Kung tutuusin, buti nga, pasalamat ako, pinayagan ako ni Lente. Pero nung nag-RMA, no, random manual audit, ako na yung hindi talaga sumama. Because I am identified as a Bongbong Marcos supporter. So nga naman, lumalabas ang impartiality. Hindi ako nagiging impartial at that time. Kaya hindi ako na mismo yung nag-volunteer na hindi na tumuloy. 'Di ba? Although sinabi rin ng mga kaibigan ko at that time during the RMA, talagang si BBM yung nanalo. No, across all the ballots, no, it's more than 4,000 ballots ang naandun. Random nga kasi yun guys na pinili. Kaya bagay. Hindi ko alam paano yung sinasabi nila Attorney Glenn Chong, no, yung pagmamanipula. I find it hard to believe because I was there. I was there. I was one of the witnesses. Nakitang-kita naman na si PBBM ang nanalo. Hindi ko alam kung paano through the source code nila kayang i-manipulate yun. I do back-end because back in the days, I do Perl and CGI, no, JavaScript. Pero it will, again, it's a boring discussion pero hindi siya ganun kadaling gawin. Diba? Anyway, balik tayo kay Katunying. And dapat sabihin ng Korte Suprema o ng Senate Electoral Tribunal, by the way, ang Senate Electoral Tribunal po, mga kababayan, ay kinabibilangan hindi lang po ng mga senador. Hindi lang po ng mga senador.
ang Senate Electoral Tribunal ay kinabibilangan ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ito po, para lang malaman ninyo, ang composition po ng Senate Electoral Tribunal, ang chairperson ay si Justice Marvic Leonen. And by the way, ito pong si Senator Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, senior siya. ang siyang punente ng desisyon ng Korte Suprema with finality sa kasong libelo laban kay Senator Raffy Tulfo. Siya po yung punente. Okay, based naman dun sa naging conviction ni Raffy Tulfo tungkol sa libel case niya, no? Yung naging yung inangat nila sa Supreme Court is not really to appeal para ma-acquit sila. Kung babasahin niyo mabuti yung the way I understood it, the reason why silang umaapila because gusto nilang mapababa yung fine na dapat ibayad doon sa taong nagkaso sa kanila. It's not really for acquittal, but the payment of fine. So doon pa lang sa CA, no, sa Court of Appeals, hindi na yon, tinanggap na nila Raffy Tulfo, no, siya at saka yung mga kasama niya na they are convicted, no, in the case of libel. Punente si Marvic Leonen, Justice Marvic Leonen. Ang tanong po, maituturing bang convicted criminal ito pong si Senator Raffy Tulfo based on the decision of the Supreme Court? Well, as we speak, hindi pa po na-decriminalize ang libel. So, if he was convicted with finality sa kaso pong libel na isang criminal offense, mga kababayan, hindi po naman siguro masama na sabihin na technically si Senator Raffy Tulfo is a convicted criminal. Pwede nyo po bang tutulan yon? Pwede nyo po siguro tutulan kung ikaw si Senator Raffy Tulfo. Sasabihin mo, hindi ako kriminal. O pwede rin po sabihin ng kanyang mga fans na hindi criminal tong si Senator Raffy Tulfo. Ang dami nga niyang natulungan ibang usapan naman yon. Akala natin pag ganyan-ganyan lang si Katunying, no? Nanonood din pala to ng ng mga siguro nanonood din siya ng mga vlogs ng mga ng mga Tulfonatics. O ibang usapan po 'yun. Marami po siyang natulungan. Okay, maraming natulungan pero nawawala po ba ang katotohanan na siya po ay convicted with finality ng Korte Suprema sa isang criminal offense? No. That decision stays. So, eto naman tanong ko, no, even before natin ituloy si paano kung magkaroon na naman ng bagong manifesto talking about his conviction? Paano kung masilip na naman itong issue na to? Magkaroon naman ng manifesto, sasabihin kaya ni Raffy Tulfo na ito na naman ay isang fake news when a Supreme Court decision is available online, no? Sa Lawfil, nandoon yan. Sa SCRA, nandun yan. Sa Supreme Court website, nandun yan. Diba? Sa tingin nyo, magkakaroon naman, Diyos ko Lord, pinagpapawisan ako para kay Raffy Tulfo. Paano kung magkaroon na naman ng manifesto? Questioning why Raffy Tulfo was able to run as a senator, knowing that he is a convicted criminal. Base dito sa sinasabi ni Katunying, di ba? Nagiging gaslighter na rin ako gaya ni Montem, yung shoutout sa iyo, Paps. Di ba? Paano kung may bagong manifestong lalabas? Questioning Comelec. Paano nakalusot sa inyo si Raffy Tulfo? Knowing that there is a Supreme Court decision back in 2019 stating of his conviction sa libel, which constitute moral turpitude. Diba?
hindi nakakatakbo. Tingnan mo ngayon nangyari kay ano, eto, Erwin Tulfo. Hindi siya nakalusot sa CA. 'Di ba parang ang laking sampal sa CA niyan? Hindi nga namin pinalusot 'yan, eh. Dahil meron siyang 2 counts of libel. Tapos lumusot sa COMELEC. Which by the way 'no, do'n sa mga hindi nakakaalam. Sa party list po, okey, sa party list, COMELEC lang ang nagha-handle diyan. Hindi po 'yan hina-handle ng HRET. COMELEC po ang nagha-handle diyan. Kung meron po kayong electoral protest tungkol sa mga nominees, COMELEC lang ang may handle diyan at hindi yung mga electoral tribunal. Okey? 'Yun ang sabi ng libro, ha? Oh. Sige nga. So, technically, he is a convicted criminal. Ako po ba magsasabi no? Hindi. Ang desisyon ng Korte Suprema ang magsasabi po nun. Ang Korte Suprema po, ang record po, i-type nyo lang po, Raffy Tulfo, libel, Marvic Leonen. I-type nyo lang, makikita nyo po yung GR number, mga kababayan. Katunying kung dati sipunin ka lang baka sabihin nila piniplema ka na. Masyadong mabibigat yung salita mo. May nag-message sa atin dito eh. Alejandro Berhel, Katunying, hindi po ba kayo takot makasuhan ni Senator Tulfo dito sa content mo? Ano ikakaso niya sa akin? Nagsisinungaling ako? Hindi. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko nga sa inyo, i-type nyo lang, Marvic Leonen, Raffy Tulfo, libel. Bahala ka, Katunying, ginusto mo yan. With finality. Hindi ka namin. So, itatanong nyo sa akin, natatakot ba ako makasuhan? Ano ikakaso nila sa akin? Nagsisinungaling ba ako? Hindi. Nagsasabi ba ako ng totoo? Oo. Anong katotohanan na sinasabi ko? I am citing the decision of the Supreme Court. Kaya yung kakasuhan ako, ano ikakaso nila sa akin? Nako, Katunying, bahala. Eto hindi ako personally, hindi ako kilala ni Katunying. Hindi ako kilala ni Katunying. Okay, hindi ako kilala ni Katunying. Hindi ko siya kilala personally, no. Isa lang tayo sa mga viewers niya. Ngayon, ito lang sasabihin ko sa iyo, Katunying. Ginusto mo 'yan. Baka mapasama ka sa OBLO list, 'di ba? Kung meron Schindler's List, meron ding OBLO list, no? Ano ikakaso nila sa akin? Libel? Ang libel ay ikinakaso sa isang tao na nagkakalat ng paninirang puri. Pero paninirang puri, I'm citing a decision of the Supreme Court. Mga kababayan. Paano, Katunying, kung para kay Raffy Tulfo, paninirang puri ang sinasabi mo na dinidiin mo pang convicted criminal siya? At baka dahil dyan, magkaroon na naman ng manifesto. 'Di ba? Oh. Sige nga. Nako. At ako ingat, eto si Ragna Crimson. Case summary, GR number 187113 and 187230. Dalawa po yung naging kaso ni Raffy Tulfo tungkol sa live. Excuse me, yung isa po na-acquit siya, yung isa na-convict siya. Ito, pwede raw akong kasuhan. Anong kakaso? Merong nag-message dito eh. Keep it real. Obstruction of ambition. Anong ambition? Kayo talaga. Sure to mga nagko-comment dito kay kay Katunying, mga rin to, mga kabatas din to, mga to. Itong si Rida, sabi niya, Rida Boggs X,
Nagdedemanda yan, Katunying, sa mga vloggers na critical sa kanya, lalo na may katotohanan ang mga puna. He can always do that. He can always use the legal system. Pwede naman yon. Pakita muna nila sa akin kung, well, hindi ko naman alam kung ako, papansinin ba ako ni Senator Rafi Tulfo? Ang tawag nga sa akin ng kapatid niya, si puning reporter. Diyos ko, kami nga pinansin eh. Kami nga ang tunay na sipunin. Kami yung gakulangot. Pinansin. Ikaw pa kaya, Katunying? Sige nga. Wala naman akong count sa kanila. Wala. Not counted si Katunying. Ang tingin nga. Diyos ko, malaki count mo. Imagine mo, nasa 726,000 ka na. Oh, in 24 hours, meron ka ng 51. Hindi pa nga ako umaabot ng 50K views sa mga videos ko. Ikaw, 51 na. Nila sa atin tanong nyo, ba't hindi nyo bigyan ng chance si Senator Rafi Tulfo? Naku, ang tagal na po. Pangarap ko po siyang ma-interview. Pero walang pag-sanitize ng questions. O gusto ko siyang ma-interview one-on-one. O gusto niya Katunying, ito request namin. Interviewin mo muna. No? Interviewin mo muna yung kanyang mag-ina. Si Ma'am Grandy at saka si Ma'am Julie. Kahit online lang, I'm very sure they will be very happy to accommodate you. Debate pa siya. Gusto niya magsama pa siya ng abogado niya. Okay naman. Gusto ko namang ma-interview. Ang hindi ko lang maipapangako, mga kababayan, pagka na-interview po si Senator Rafi Tulfo, hindi ko lang po maipapangako, yung pong gagawin ko siyang, nalalapastanganin ko po siya. Hindi ko po kayang gawin yun. Well, it's not necessary. You don't have to do that, no? We don't need to do that. I mean, just ask those questions na dapat maitanong sa kanya. Opo. Very gullible naman yan si Rafi Tulfo. Sasagot at sasagot naman yan eh. Hindi ko siya kayang bastusin. Hindi ko po kayang ipangako sa inyo yun. Hindi naman ako, I honestly don't want that to. Hindi naman kailangan, let's be very professional pagdating sa mga ganyang bagay, no? Ang maipapangako ko, re-respetuhin natin si Senator Rafi Tulfo pag in-interview natin siya. Dahil yun po tayo Meron po tayong paggalang sa ating pong kinakausap, especially kung kinukumbida natin. You don't have to be Rafi Tulfo, Katunying. Hindi nga natin gusto yung ginagawa niya doon sa loob ng Senado. Bakit natin gagawin sa kanya yung hindi natin gusto? Diba? We don't need to act like him pag siya yung ini-interview. We despise him doon sa mga ginagawa niya. Tapos, magiging ganun tayo? Magiging ganun ka? Of course not. Diba? Saludo ako sa'yo, Katunying, for that. Yun naman tayo mga Pilipino Pagka kinumbida mo yung isang tao, re-respetuhin mo, pakakainin mo, pakakapihin mo, lahat. Di po ba, mga kababayan? Ito tanong ko sa'yo, Katunying. Kaya mo bang tanungin si Rafi Tulfo? Or pwede ba kaming magbigay sa iyo ng suggested question? Number 1 na gusto namin itanong para kay Rafi Tulfo. Bakit ka tumakbo as a senator kahit alam mong convicted ka? No? That constitute moral turpitude. Hindi ka ba humingi ng advice sa mga election lawyers mo? As you claim na meron kang ganyang karaming lawyer, it's very impossible na hindi nila alam yan kahit isa sa kanila. Hindi, walang can I ask for an advance copy of your questions? Hindi, walang ganun. Hindi ganun. Ako, gusto kong ma-interview si Senator Rafi Tulfo at hindi ko po, uulitin ko, Senator Rafi Tulfo, kung nanonood ka, sana mapanood to ng mga abogado mo at ng mga kasama mo, mga staff mo. We have been trying to get in touch with you. We would like to have an audience with you. We would like a one-on-one interview with you. And since you are a government official, a senator at that, a public servant, please
spare me 30 minutes, sir. Bibigyan po namin kayo ng maayos na interview. Opo. Hindi po namin kayo lalapastanganin. We will just ask probably the right questions. Yun po. Hindi po namin kayo kayang gayahin. Exactly. Hindi po namin kayo kayang gayahin. Kudos, Katunying. Opo. Pag nangyari yan, papanoorin namin ka. Wala, kahit di mo naman ginagawa, pinapanood ka naman namin eh. Yun ang kaya kong ipangako. Hindi ko po kayang gayahin si Senator Raffy Tulfo. Si puning reporter lang po si Katunying. Sabi ni Sir Irvin Motovlog, hindi makakasuhan si Katunying kasi wala namang libel use or anything. Unlike Libayang, kinasuhan ng cyberlibing kasi may paninira sa kanyang video. Kung walang mali, walang kaso. Kung may mali, may kaso. Not necessarily. I don't disagree with you, but I don't agree with you as well. Well, as we speak, hindi naman tayo, I don't want to talk about the cases filed against us, ni Attorney Libayan. And I really, even alam ko yung content nung ibang ikinasa kay Attorney Libayan, I don't think I'm the right person to say anything or to comment about it. Hahayaan ko si Attorney Libayan. But this is one thing that I can tell you now. No? Una, itong si Sir Irvin Motovlog, Tulfo Fanatics. Pangalawa, ano ba? Hindi ko alam paano ko sasabihin to. Yeah. Okay, I'll just gonna leave it with Attorney Libayan. Now he wanted to explain the complaints na inaano sa kanya. Again, I'm not the proper person or I'm not the right person to discuss those matters. I'll leave it with Attorney Libayan. Sir Irvin Motovlog. Kasi may mga kaso na kahit naman walang saysay yung kaso, meron talagang mga taong mahilig mag-file ng kaso. Bingo. Pasok ka dyan, Katunying. Ano po? Meron talagang ganong mga tao na mahilig magsampa ng kaso. Bakit? Ito, hindi naman natin sinasabing si Senator Raffy Tulfo to because there are people, especially government officials, na magpa-file sa ng kaso to harass you. Para tumahimik ka na. Buwisiting ka, filean ka ng kaso kung saan-saang mga piskalya para ikaw yeah, hindi talaga. Well, hindi si Idol yan. No. Ubus ang pamasahe mo. Maubos ang pera mo. Alam mo, based sa experience niya, ni Katunying sa journalist. Nangyayari naman talaga, di ba, Katunying? Hindi si Raffy Tulfo yan sinasabi mo. O kabibiyahe, o kaharap sa piskalya. They can do that. Pero does it necessarily mean na merong basihan yung sinampang kaso sa'yo? Hindi. Sabi nga ni Secretary Paras, no, even Secretary Paras, he was asked about that during our interview with him. Sabi nga niya, para sa kanya, kung kaya daw mang-hassle ng ibang tao, kaya rin naman niya mang-hassle. Diba? Sinabi rin ni Attorney Libayan, sasabihin niya naman, I'm parroting, I'm ano. No! Kino-quote ko lang itong mga taong to dahil totoo naman na pwede naman yun. Diba? Mga hassle ka ng ibang tao, asahan mong aanoyin ka rin ng mga taong hinassle mo. Diba? Hindi. Hindi po. Pwede kang kasuhan para iharas ka. Hindi po ba, mga kababayan? Halimbawa na lang guys, no? Ito halimbawa na lang. Yung kwento ng sundalo ni PFC Canlog. Si PFC Canlog ba, dahil ayaw niya na magpakasal, 'di ba? Dahil ayaw niya na magpakasal, pwede ba siyang kasuhan ng babae? Hindi. Dahil lang ayaw niya na magpakasal. Wala pong nakakasuhan sa promise to marriage. Not unless, gaya na rin na nasabi na, ni Attorney Trixie, ni Attorney Claire, ni Attorney, I think na-mention na rin ni Attorney. Mga abogado na to kaya nire-refer ko sa kanila Kino-quote ko sila At nabanggit ko na rin yan dahil naitanong ko na rin yan sa mga professors ko Wala pong nakakasuhan sa promise to marriage. Not unless
no? Naging runaway groom ka or runaway bride ka, na nakagastos na, nakapag-prepare na, lahat ng gastos na yon, babayaran yon. Civil yon, damages yon. Ano-anong damages yon? Marami pong pwedeng maging damages na pwede mong singilin dun sa tao, including moral. 'Di ba? Yun po yun. Pero ano sinabi ni Raffy Tulfo dun sa tao? 'Di ba tinakot niyang kakasuhan daw ng kriminal at administratibo? Saan banda? Paano? Kung pwedeng kriminal, the most na pwede kong maisip is vowsy. Okay? Vowsy. Sa tingin nyo, ang mga government agency, including ang AFP, they will indulge themselves in domestic problem gaya ng kay PFC Canlog at saka dito dun sa babae. 'Di ba? Makikialam lang siguro itong opisina nila kung ito si PFC Canlog at yung babae ay mag-asawa na. Pwede bang sabihin ng AFP na immoral kang tao ka? Dahil binuntis mo 'to ta's pinabayaan mo? That is the consequences of your action, eh. Kung nagpabuntis ka tapos hindi pa kayo kasal, walang hold ang lalaki sa'yo. Wala kang hold dun sa lalaki. Kung pwede mong kasuhan yan, the most is vowsy. Kasi nagkaroon kayo ng relasyon, whether with label at wala, tatawa ako, no? Lately lang, siguro matanda na talaga ako. Nagulat ako, aba, may ganun pala yung walang label. Yung walang label, yung FUBO, oh my God. Anyway, Natatawan si Ate. Ohensedi. Katunying, pwede ba makialam ang ombudsman sa ginagawang pang-aapi ni Raffy Tulfo? Well, opisyal siya ng gobyerno at wala naman siyang criminal immunity. Depende sa kaso. Pagka ang kaso po ay pang slander lang o hindi lalampas ng 6 na taon ang sentensya, maaari po siyang kasuhan. Pero yung mga gani-ganito lang, palagay ko hindi napapatulan ng ombudsman yan. Siguro ang pwedeng patulan ng ombudsman, yung mga pinapakitang video ni Attorney Claire. Sinala ko si Attorney Claire. Yung yung tungkol sa conflict of interest. Yan. Pwede yan mapa-ombudsman. Pero yung ginagawa niyang pananalita, halimbawa yung sa yung tungkol sa mga sinasabi niya diyan sa loob ng Senado, that's a violation of their House rules, no? Again, about sa unparliamentary language na ginagawa ni Raffy Tulfo. Dapat nirerendahan na siya ng ethics. Unfortunately, co-chair pa siya ng ethics. Imagine niyo, no? Kung sino pa yung pinakawalang kwenta in terms ng pag-uugali, no, pananalita diyan. Naging co-chair pa. Tapos si Senator Nancy Binay, napakawalang kwentang chairman ng ethics. Tapos meron ka pang SP Subiri. Diyos ko Lord. Kaya alam nyo, after sabihin ni Secretary Paras na magandang maging SP tong si Senator Cynthia Villar, naniniwala na ako ngayon. Oo nga, no? Hindi natin naisip si Senator Cynthia Villar. Maliban sa taklesa, talaga, o kaya si Pia Cayetano. Tatlo lang naman ang pwede kong piliin dyan eh. Pumasok na nga si Pia Cayetano, Nancy Binay, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar. Pero si Senator Pia Cayetano ang chairman na ngayon ng Blue Ribbon, which is very good. No nonsense. No nonsense, maano ka na.
Shoutout sa'yo, Pops. Masi-screenshot ka na naman. Bakit po tila tahimik ang mainstream media sa madaming kamalian na ginagawa ni Senator Tulfo? Hindi ko po kayo kaya sagutin. Ako naniniwala ako nasa mainstream media pa rin naman ako. Manood kayo ng DZRH, and we, Jerry and I, have already discussed some of the episodes of Senator Raffy Tulfo sa kanya pong Senate hearing. Opo. Ako, yung mga nanonood sa atin, mga kababayan, kung meron po kayong pagpuna kay Senator Raffy Tulfo, okay lang po yun, pero dapat may batayan. Hindi po namin ini-encourage yung magagalit lang kayo kay Senator Raffy Tulfo, magsasalita kayo na hindi maganda kung tungkol kay Senator. I won't encourage that. And in fact, I am against that kind of criticisms or attacks. Hindi po ako sang-ayon na atakihin lang si Senator Raffy Tulfo dahil ayaw nyo lang kay Senator. Hindi po. Katunying sila pa nga nagsasabi, dinidiktahan na lang. Ano yung sinasabi nila, dinidiktahan nila yung mga tao na kami daw ay galit kay kami daw ay kalaban ni Raffy Tulfo. Magkaiba po yung kalaban at galit. Ako personally, I don't have any galit kay Raffy Tulfo. Okay? Wala po akong personal na galit kay Raffy Tulfo. I'm very objective sa pag-criticize ko sa kanya. Bilang ako po ay isang botante, bilang ako po ay isang taxpayer. Okay? This is why I criticize him. And I also criticize him pag ang affected niya, mga abogado, yung nasa legal profession. We should protect our kind. Lalong-lalo na kung mali. Kung mali. Hindi po natin tinotolerate ang tama. Hindi po natin tinotolerate ang mali. Tinotolerate po natin ang mga tama. Hindi naman natin ino-oversee yung mga magagandang ginagawa ni Raffy Tulfo. Given naman yun, nakakatulong sa kanya. Given naman na nakakatulong siya. And we know that. Hindi naman natin yun kinakalimutan. Pero kung meron siyang natutulungan, meron din siyang mga nasasaktan na tao. Imagine niyo guys, yung trauma na inaabot ng mga napapatulfo, lalong-lalo na, yung dinadala lang sa tulfo para lang ipahiya. Para sa akin, the way I see it, number one, Raffy Tulfo, in his program, he is not an affiliate ADR. Where meron po siyang lisensya na mag-mediate sa mga issues ng mga tao. Although, pagdating po sa ADR, yung alternative dispute, hindi rin nila hinahandle yung mga issues na hinahandle ni Raffy Tulfo. Maraming mga karapatan ang mga tao na dinadala dyan sa programa niya na nagkakaroon ng, of course, hindi constitutional rights because hindi nila kalaban ang gobyerno 'Di ba? Pero even so, may mga karapatang pantao ang nababiolate sa mga napapahiya dyan. Yung effect sa mental health nila, yung effect sa, ito yung ironic part, Si Raffy Tulfo, galit na galit siya doon sa mga taong sinisiraan siya. Pero hindi siya nagagalit sa ginagawa niyang paninira din sa ibang tao. Sige nga. Gamitin natin as an example. Ito yung sinasabi ko. Gamitin natin as an example. Ito yung nangyari kay PFC Canlog. Lumapit sa babae dahil ayaw daw panagutan ni PFC Canlog. Okay? Yung responsibilidad niya dun sa babae. Pero saan tinira ni Raffy Tulfo si PFC Canlog? Hindi sa pagiging boyfriend ng lalaki. Sa pagiging sundalo. 'Di ba? Gaya na sinabi ko sa previous ko na video, tayo pong lahat may iba-iba po tayong mga, sabihin na lang natin, function. In that case, iba po yung pagkatao ni PFC Canlog as a boyfriend or a future husband, iba rin yung pagkatao niya bilang isang sundalo. Pero nung ginawa ni Raffy Tulfo, saan niya tinira si PFC Canlog? Saan niya binatikos si PFC? Binatikos nga ba? Pinahiya? You name it. I don't know anymore. Saan niya tinira si PFC Canlog? 'Di ba sa pagiging sundalo?
kung ano-ano sinabi niya sa pagiging sundalo ni PFC Canlog. Pero wala siyang sinabi, o wala siya masyadong sinabi sa pagiging boyfriend or fiancé ni PFC Canlog. Siguro nga totoo yung babae, no? Sinabi niya. Actually, pinapanood ko lang yung video ni Attorney Claire. And, oh, dito lumalabas na ito si Miss Rouse ay nalaglagan. Kasalanan ba yun ni Canlog? Pwedeng dahil sa stress niya tungkol sa ginagawa ni PFC Canlog. 'Di ba? Again, may mga legal remedies. Pwede naman siya mag-file sa women's desk, no, kung sakali, ng vowsy. Hindi niya kailangan pupuntahin siya kay Raffy Tulfo eh. 'Di ba? Oh, ano nangyari? Naayos ba problema niya? Oh, digital yung karma, di kinarma din siya. Mas mabigat ngayon yung galit sa kanya ng mga tao. Mm. Imbis kay PFC Canlog magalit, sa kanya ngayon nagkaroon ng galit. Habang buhay siyang maalala ng mga tao. Hindi dahil nagpatulfo siya. See? Balik tayo kay Kat. Ang ini-encourage po namin kayo ay magsalita kayo kung meron kayong batayan. At kung may nakita kayong mali sa mga opisyal ng gobyerno or otherwise, sabihin po nyo yun, basta't ang kulatilya, ang kondisyon, may batayan. Hindi. Lagi naman tayo may batayan, Katunying. Oh. Ano sabi ni Raffy Tulfo tungkol dito? Sa video na to, splice daw. Fake news daw. Sinisiraan daw. Imagine niyo. Yung reasoning ni Raffy Tulfo, yung defense niya dito sa lumalabas na manifesto. Ito yung video. Oh. Hindi natin alam kung gaano nakatagal nang tinanggal nila yan. Pero sabi nga nila, Teacher Mark, 11 months ago, nandiyan pa yung video. Days ago pa, may nakita rin ako sa Facebook, sa TikTok. Days ago pa nandiyan pa yan. 'Di ba? Ako personally, I do not support that as well. I really do not support that. No. I don't even remember making any video showing his personal vlogs. Karamihan lang ng, if not all, no, karamihan ng binibigyan ko ng commentary is yung mga ginagawa niya sa loob ng Senado. Yung pag-eepal niya sa labas like in sa tupad, 'di ba? Anything that is about government. As a taxpayer, I have the right to question him. Yeah, fair enough. Fair enough, Katunying, 'di ba? Fair enough. Hindi pala nakikita 'yung ano kay Ano Katunying. po? Fair enough. Oh, maiba na tayo Anyway, guys, that's it, no? Napahaba na naman. Anyway, Katunying, maraming salamat diyan sa naging commentary mo. I'm so sorry na highlight natin ang iyong video, ginamit natin yung iyong video. Gusto ko lang din ipakita sa ating mga manonood na we do not have any intention to besmirch Raffy Tulfo or siraan siya or whatsoever. Nandito po tayo para, una, itama ang kanyang mga mali. No? Itama yung mga sinasabi niya ring mali. Okay? Now, hindi rin tayo, gaya ng inaano nga ni Katunying, hindi rin tayo nandito. Wala akong mapapala
kung gagawan ko ng kung ano-ano si Raffy Tulfo. Ako nga, on a personal level, I don't even go with people na halimbawa kami ni Katunying, magbarkada kami. Tapos meron ako hindi nagustuhan sa kanya. Then, ichichismis ko sa ibang tao, si Katunying, ganyan yan, blah, 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 blah. Tapos maya-maya, makikita mo magkasama kami. I don't do that. Pag meron ako hindi nagugustuhan sa isang tao, imbes na sabihin ko yung hindi ko gusto sa kanya sa ibang tao, I'd rather talk to him or her directly. Okay? Otherwise, if I cannot stand him or her, I walk away from their lives. Gawain ko na po yan. Matagal na. Bata pa ako, gawain ko na yun. Nabigla na lang ako lumalayo sa mga tao. Kasi hindi ko gusto yung ugali na nila. 'Di ba? So come to think of it, galing na rin kay Katunying, 'di ba? Not because may mga tao nag-file ng mga kaso is because may criminal ka na. Kaya ka nga proven until proven guilty eh. Meron at meron lang talagang gumagawa para mangharas. 'Di ba? At hindi yan si Idol. Anyone can do that. Anyone can do that. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Dun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Katunying, please go right ahead, no? Supportahan po natin ang programa ni Katunying. At the same time, yun, maraming salamat sa lahat po ng laging sumasabaybay at nagbibigay ng comment. Mga natin dyan, mga tawag dito, mga regular natin, Journey to Understanding, No Nonsense, sila Kaayo, sila Ate Janet, si Ma'am Jewel, sino pa? Living the Dream, 'di ba? Sino pa? Sila Stone Trooper. Okay? Ano pa ba? Napakarami nyo guys. Kailangan ko nang gumawa ng list. Sa susunod, maglalagay ako ng credits dito. No? So every time mag-i-end yung video natin, lagi tayo magpapa-thank you sa lahat po ng mga taong nakasama rin natin dito. Community po tayo, wala po tayong fan base, wala pa tayo. Sama-sama lang po tayo sa ating mga pinaglalaban para sa nakakarami. Magandang gabi po sa lahat.